meron akong ovarian tumor. Tigil kasi nga yung tumor ko, parang ganito na siya kalaki sa ovary ko, sa left ovary ko. Tapos sabi ng doktor, alam mo kung ano sabi ng doktor? Bakit hindi ka nagpa-admit? Pwede mo itong ikamatay. Dumating ako sa point na prayer na lang. Nag-chat ako kay Ed. Sabi ko, Ed, hindi lumiit yung bukol. Sabi ko kay Ed, kasi nawala na siya. Dito mo malalaman yung miracles na nagagawa ni Lord. Parang Lord can move mountains talaga. Welcome to Testifier, the official podcast of Fire at the Altar. We talk about real testimonies of real people who have encountered the power of God in miracles, signs, and wonders, and healing and deliverance and breakthrough, and many other things. So sa gabing ito, we will talk about a testimony of a person who has been healed by the Lord miraculously. Kaya hindi ko na papatagalin, let us welcome my sister, Hazel. Hello! Hi! Hi! Okay, grabe na. So, yung pag-uusapan natin ngayon, yung testimony mo Oh. of how the Lord healed you miraculously. What happened to you? Ano yung sakit mo? Ano yung naranasan mo? Noong panahon kasi na yun, meron akong nararamdaman na pain sa lower left pelvic area ko. Tapos hindi ko siya pinapansin kasi nga mataas na yung pain tolerance ko. So, for how long? Parang ilang years akong may ganun. Tapos, may time na nararamdaman ko na siya. So, anong nangyari? One time, bigla siya sumakit. As in, hindi na ako makalakad, makatayo. Yung parang ang sakit niya talaga. As in, yung mapapakita ko lang sa CCTV, no? As in, nakaganon ako. Nakaganon na talaga ako. Tapos tinawag ko si Bri, yung asawa ko. Awang-awa siya sa akin. Kahit alam mo, imaginein mo, nakaupo ako sa sofa, kukuha lang ako ng tubig, hindi ko magawa kasi hindi ako makatayo. So yun, kinabukasan, ay hindi, tumawag ako teleconsult. Tapos, binigyan ako ng laboratory transvaginal ultrasound. Tapos, kinabukasan, pumunta ako sa diagnostic center. Doon nagpa-ultrasound. And ayun nga, to my surprise, meron akong ovarian tumor. And yung tumor na yun, may possibility siyang mag-rupture. Pero binigyan lang ako ng gamot. Gamot. Dalawang klaseng gamot yun na sobrang tapang. So sa first 3 days ko na tinitake yun, kaya pa eh. Medyo laban-laban pa eh. Yung mga sumunod na fourth day, hindi na ako makalunok. Hindi ko na kayang lunukin yung pagkain ko to the point na kahit tubig, nagpapahampas na ako kay Bryce sa likod. Kasi para lang bumaba yung kinakain ko kasi hindi ko talaga kaya. Tapos pang 5th day, nagsimula nang sumakit yung sikmura ko. Sobrang sakit talaga na parang sinusunog na siya. Ganun yung pakiramdam. Tapos sabay yung sakit ng likod. Alam mo yung 'pag kumain ka na alam mong nakabara lang siya, ganun yung pakiramdam sabay sa acid ko na sobrang lala. Tapos I was crying talaga, as in mataas ang pain tolerance ko pero yung iyak ko nun grabe, namimilipit ako sa sakit. Dumating ako sa point na prayer na lang. Prayer na lang yung kinapitan ko, hininto ko yung gamot. Stop na. Kasi parang, hindi ako sa sakit mamamatay, sa gamot ata. Parang So, gano'n. bali wala pang advice ng doktor na yon Na, nung time na in-stop mo yung gamot. wala. Kasi dapat continuous yun eh, yung gamot na yun eh. Parang hindi mo siya dapat tigil kasi nga yung tumor ko, parang ganito na siya kalaki sa ovary ko, sa left ovary ko. Tapos, naalala ko, nag-chat sa akin si Ed. Tapos, naalala ko nun, nung July 5, bumalik ako sa clinic.
Tapos magka-chat kami ni Adrian. Yun yung pumunta kayo sa parang anong tawag dun? Yung may speaker. Conference? Oo, conference. Mm. Na sabi ko, "Ed, ano kasi tinigil ko na yung gamot, Mm. hindi na ako naggamot pa. Kasi hindi ko na kaya, hindi ako makalunok. Hindi ako yung sikmura ko ang sakit-sakit," ganyan. Tapos sabi ni Ed, "Dito kami sa ano, sa conference, ipagpe-pray ka namin." Mm. Tapos, pumunta na ako dun sa another Transv. Pagkarating ko dun, ang sabi siyempre tatanungin ka ng doktor bakit kailangan mong mag-ganito. Sabi ko, meron akong, tumor sa sa ovary ko. Tapos sabi ng doktor, alam mo kung anong sabi ng doktor? "Bakit hindi ka nagpa-admit? Puwede mo 'tong ikamatay," sabi sa'kin. Grabe na. Legit, Deadly as na. in yung kaba ko, Mm. hala, ganun pala yun. Parang, "Anong bakit?" Kasi Extreme na pala. may tendency siyang mag-rupture pala anytime kasi yung pain na nararamdaman ko nasa ano na ako, parang nasa edge na ako ng pa-rupture, gano'n. Mm. Dito na, sabi nga nagho-hope ako na alam mo yun, hindi ko natapos yung gamutan, sana lumiit man lang siya. And alam mo na dito mo malalaman yung miracles na nagagawa ni Lord. Parang Lord can move mountains talaga. Mm. Sabi ko, nag-chat ako kay Ed. Mm. Grabe, kinikilabutan ako. Nag-chat ako kay Ed. Sabi ko, "Ed, hindi lumiit yung bukol." Sabi ko kay Ed, kasi nawala na siya. As in, wala Grabe, na. no? Walang nakita and all. Imagine na, Grabe. hindi ko natapos yung gamot. Wala akong, parang by faith na lang talaga. Parang, hinayaan ko na si Lord, "Lord, kung ano man, hindi ko na tayo." Kasi, bakit ako magsasuffer? Kasi alam kong, hindi ko pa nakakwento sa'yo, ayoko ng gamot at all. Parang, kahit nga vitamins ayoko. Basta ayoko ng kahit anong gano'n. So ayun, sabi ni Ed, "Praise the Lord, te." Gano'n, grabe as in, yung miracle na yun parang nandun na pala ako sa point na malapit na akong Mawala sa mundo. oo, yung hindi naman siguro yung parang Oo. isang maling galaw ko, isang maling desisyon Magra-rupture ko, siya. isang maling desisyon ko, kung halimbawa pinatagal ko pa or baka hindi na ako umabot kasi na pala, 'di ba? So ayun, parang from that on, dun ko nasabi sa sarili ko na parang andiyan si Lord, nagwo-work si Lord. Kaya sobrang thankful ako in a way na gusto kong mag-give back to community just because yung blessing sa'kin ni Lord, feeling ko hindi lang siya, para sa akin at sa atin. Parang feeling ko kaya na-extend yung buhay ko, kaya ako bine-bless more than what we need kasi feeling ko kailangan kong mag-give back. Yung parang yun yung parang way ko para makabawi kay Lord na ise-share ko yung mga blessings, which is nakaka-fulfill ng heart kasi, um, yung mga ngiti ng mga taong natutulungan ko pabalik, that's more than enough. Parang gano'n, yung parang nahanap ko yung purpose ng buhay ko. Nung ayun nga, nung kasagsagan nung sakit mo, Mm. tawag dito, meron kaming kakilala din na with the same situation sa'yo. Tapos naalala ko, siya, nawala na talaga. Oo, namatay Kumbaga siya. yung siya, same situation kayo, Oo. pero siya nawala. Oo, Tapos parehas during that time na nawala siya, ikaw nag-i-struggle ka dun sa pain. sa pain na yun. Kung ilalagay ko yung sarili ko sa'yo, parang kakabahan ako, hala, parehas kami, tas siya Oo. namatay na. Oo. Baka next na ako. Parang ganun yung mafe-feel ko eh. Grabe, Diba? natakot ako nun. Mm. Kinuwento sa'kin yun eh. Oo. Ikaw ata? Si Ed. Oo. Sabi niya, "May namatay, yung kaparehas ng sakit mo yun, te, parang ovarian tumor." Mm. Hala. Oo. Parang Tapos siya ate,
ano na, tawag dito, parang sa tube na lang. Kumakain. Kasi 'di ba, yung 'di ba, Oo. you mentioned kanina yung side effects ng gamot. Hindi ko talaga Sa kaya. tube na lang siya kumakain Kasi talagang grabe na yun sa ano grabe na niya. talaga. Naalala ko yung nag-fasting one day fasting sa Valley One ano, sa bahay namin sa house church. Ah, Ngayon, ang nangyari dun, um, naalala ko naka-bend ka pa nun, eh. naalala ko yun kasi nakasarado yung pinto niyo. Mm. Sa labas pa lang umiiyak na ako. Believe it or not, sa labas pa lang grabe yung presence. As in, no, mga ganito pa, bago pinto niyo. Mm. Naluluha na ako. Tapos pagbukas mo ng pinto, di ba umiiyak ako? Oo. Yung parang, grabe yung Grabe, no? presence. Ano, kinikilabutan na naman ako. Grabe yung presence ni Lord. Mm. Yung parang, bakit ako umiiyak? Ba't ba ako umiiyak? Ano ba? Okay Ayaw naman. tumigil. Oo, yung ganon. Yung presence ni Lord, no, ramdam mo Ang na. sarap. Sa labas pa Alam lang. mo yung pakiramdam na ano, na may mas clean air pa sa air, na ang sarap i-inhale, Oo. na parang, para siyang, i-describe ko siya, para siyang comfort. Kaya Kaya ka naiiyak kasi yung Holy Spirit para kang kino-comfort. Alam mo yun, yung You're parang being comforted sa presence. parang may yumayakap sa'yo, sinasabi, safe ka dito. Mm. Sige, iiyak mo lang yan kasi Mm. dito hindi ka namin i-judge. Yung parang ganun yung pakiramdam na ang sarap umiyak. Nasa conference kami ni Pastor Vlad Sobchak, tapos naalala ka namin. Tapos pinag-pray ka namin habang nandun kami. Tapos yun na yung kinabukasan, nasa diagnostic ka na. Oo, yun yung time Tapos frame. tapos habang nasa diagnostic ka, yung results lumabas na wala na yung bukol. Oo, kasi tinanong ko, actually di mo agad-agad lalabas ng result, pero tinanong ko yung sonologist, Oo. may bukol pa po ba? Sabi niya, saan ba dito? Sabi niya sa left. Opo. Wala naman ako. Grabe, no? Praise the Lord. Lord, thank you. Grabe, Thank you talaga no? sa buhay. Panibagong buhay. Grabe, no? Yung moment na yun yung isa sa mga ano ko na hindi ko makakalimutan na nangyari sa buhay ko. Grabe, no? Kasi oo. Sobrang Parang- extraordinary. Oo, kasi parang ako, hindi ko rin maipaliwanag. Kahit nga yung OB sonologist na nagsabi na bakit hindi ako nagpa-admit, pwede ko kahit siya, 'di ba, hindi siya makapaniwala, pero nung pag-check, wala na. Paano nangyari yun? Parang, paano mo mai-explain yung mga ganong bagay? Tapos hindi ko na tapos yung gamutan ko. Kaya sabi ko, it's the power of the Lord. Parang nothing above Him. Kailangan mo lang talaga kumapit ng mahigpit kahit na sobrang hirap. Marami kang tanong sa isip mo. Pero kahit kailan, huwag mong questionin si Lord because He has a greater plan for you. More than what you plan for yourself. Grabe, no? So, ngayon naman, ang gawin natin, pag-pray natin yung mga tao na nakaka-experience ngayon ng, alam niyo yun, ng sakit, karamdaman sa inyong mga katawan. Sometimes, alam niyo kung meron kayo yung kagaya kay Ate Hazel na, alam niyo yun, it's a matter of life and death na nakamamatay na yung sakit na meron ka. If the Lord can do it sa buhay ni Ate Hazel, alam ko the Lord can also do it sa buhay mo. So ngayong gabi, we will pray for you and I will ask you na i-lay hands mo yung sarili mo. Hawakan mo yung part kung saan ka may sakit and then we will pray for you. And let us ask the Lord to heal each and every one na nakakapanood nito. It is not an accident na you are watching this video. Kasi naniniwala ako that God wants to heal you of your diseases, of your sickness. Amen. So, right now, let's pray. Hallelujah. Lord God, in the name of Jesus, Yes, Lord. we come to you, hallelujah, Lord. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. Walang imposible sa iyo, Panginoon. And Lord God,
Hallelujah. You said in your word, Lord God, you commanded us, Lord God, to lay hands on the sick, Lord God, and they will be healed, O Lord. Hallelujah. You also said in your words, O God, hallelujah, that by your stripes we are healed, Lord. And Lord, bawat sakit at karamdaman, Lord, you paid it all at the cross, Lord. And sabi mo rin, Lord God, sa iyong salita, na walang kahit anong mahirap para sa iyo. So right now, O God, by the authority of the power of the blood of Jesus, I command every sickness and diseases to be healed in the name of Jesus. I command healing sa iyong katawan right now in the name of Jesus. Inuutusan ko yung bawat bukol na malusaw in the name of Jesus, bawat cancer cells mawala in the name of Jesus. And Father God, in your holy name, I also pray, Lord God, any sickness and disease, Lord God, na meron itong taong nanonood ngayon, Lord Jesus, I command your healing all over her body, all over his body in the name of Jesus. Hallelujah. Let your fire saturate her body, Lord God. Let your fire saturate his body in the name of Jesus, Lord God, and burn every works of the devil over their life in the name of Jesus. And Father God, inuutusan ko, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa buhay ng taong nanonood ngayon, Lord Jesus. Pinapawalang bisa ko to in the name of Jesus. Inuutusan ko lahat ng curses mawala in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. In your holy name, I pray, O God, for your healing power, Lord God, to flow in the life of this person watching, Lord God. For you are all powerful and you are almighty God, and nothing is impossible with you. So, Lord God, I command your healing to flow, Lord Jesus. Holy Spirit, do what only you can do, O God. Hallelujah, do what only you can do, O Lord. And right now, Lord, we thank you for healing their bodies, O God. Hallelujah, I can see in the Spirit, hallelujah, mga cancer cells natutunaw. I can see in the Spirit, mga bukol na wawala in the name of Jesus. Hallelujah, Lord, we thank you. We thank you, Lord God, for your healing, O Jesus. We thank you, Lord God, na pinagaling mo na, Panginoon, yung taong nanonood ngayon. Hallelujah, nakikita ko, Lord God, hallelujah, in the Spirit, Lord Jesus, this person has a fever. Now the fever is gone. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. I can also see in the Spirit, oh God. Hallelujah. Isang taong may pneumonia. Ngayon magaling na siya. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your healing power. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinagaling mo na bawat isa. And right now, Lord Jesus, we thank you. Lord God, we honor you. And Lord, I pray that you seal them with your Holy Spirit. That you seal them with the blood of Jesus. Hallelujah, that no works of the enemy, oh God. Hallelujah, ang makaka-apekto sa kanilang buhay. We thank you, Lord God, for healing us. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. You did it again, Lord. Hallelujah. Lord, gusto pa namin makakita ng madaming taong pinagaling mo pa. And Lord Jesus, grabe, thank you, Lord, for your healing, no? Grabe. Parang, siguro, para sa akin parang, kung mapapanood man to ng friends and families, sana ma-experience din nila how Holy Spirit works, how God works. Sobrang sarap sa heart. Amen. Grabe, no? So, the Lord our God is good. Grabe. All the time. Amen. So, dito na nagtatapos ang ating testifier. So, if you want to hear more testimonies about the power of the Lord working in the lives of people, please follow us on Facebook, Fire at the Altar. And also, we have a YouTube channel. Ang username namin sa YouTube is @iTestifier. And you can also search Fire at the Altar. So ngayon, grabe.
thank you so much, Lord, for this miracles, Lord God, na pinaranas mo sa amin. And so also, if you have a testimony, you can share it to us. Send us a message. And we'll be happy to hear your testimonies of Yeah. how you have experienced the power of the Lord. Kaya yun lang. To God be all the glory. God bless everyone and keep your fire burning for Jesus.